Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli, Ginoong Epi mula sa Mataas na Paaralang Ramon Magsaysay High School, Espanya, Manila. At narito muli tayo sa ikalawang linggo ng ikatlong markahan na nagpapabatid ng paksa ukol sa nasyonalismo at pagtatamo ng kasarinlan sa mga piling bansa sa Timog Silangang Asya. Tunguin na natin. Inaasahan na matatamo natin ang sumusunod na layunin. Ngunit ano muna ang ating pangkasanayan pang pagkatuto? Inaasahang na ipaliliwanag ang pagtamo ng kasarinlan sa mga piling bansa sa Timog Silangang Asya. At nailalarawan ang pagtatamo ng kasarinlan ng mga piling bansang nabatid. At napaghahambing ang mga pamamaraan kung paano natamo ang kasarinlan na mayroon ng mga piling bansang ating napili. Okay? Tunguin na natin. Ang usapin ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya ay isang napapanahong usapin. Lalo pat humaharap sa iba't ibang pagsubok ang bawat bansa. Tutunguin lang natin yung time frame ng ilang mga bansa rito, mababatid na karamihan dito ay mga post-World War na mga babasahin o akdaang patayan. Kaya naman, ang pagkakaroon ng isang pambansang kamalayan o ng pambansang nasyonalismo ay attribute at maaari nating maibilang sa usapin din ng pagkakaiba-iba. Mahalaga na maintindihan natin na may pagkakaroon ng iba't ibang kultura ang Timog Silangang Asya. Kaya naman sa pagkakaiba-iba rin ng kultura, lalo pat nung dumating ang mga mananakop, nagkaroon din ng iba't ibang uri ng implementasyon at iba't ibang bunga ang mga ito matapos ang mga mananakop na ito sa kanilang bansa. May ilang mga patakarang na ipatupad ang mga mananakop na salungat o iba sa kulturang kinagisnan nila sa matagal na panahon. Kaya naman isa ito sa maaaring magbunga ng panghugutan ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. At isa pa, nauwi sa pananamantala ng mga mananakop, partikular na sa likas na yaman. At na-realize nila ng ating mga kasamang bansa, karatig bansa sa Timog Silangang Asya, na para bagang ang nakikinabang na lamang ay ang mga dayuhan sa mismong sarili nilang bansa o sa ating mismong rehiyon. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang laban ng pagkakaroon ng nasyonalismo ay ang pagkilala sa sarili nilang teritoryo na sila mismo dapat ang unang nakikinabang dito. Okay? Kaya unti-unting nagkaroon ng tinatawag nating dekolonisasyon matapos ang tinatawag nating realisasyon na yan. Okay? Ano nga ba ang dekolonisasyon? Ang dekolonisasyon ay mula sa nag-ugat, mula sa mga pangyayari na hindi pantay na pagtrato. So ayaw na nila maulit ang mga bagay na to. Dagdag pa, matapos ay ikalawang digmaang pandaigdig. Ito talaga yun. Yung pagmimithi o paghahangad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ng kalayaan. Kaya sa paghahangad nila ng kalayaan, ito yung isang bagay na hindi dapat mawala. Yung dekolonisasyon. Kung mawala sa impluwensya ng mga dayuhan o kanilang mga mananakop. Kaya naman hindi may kakaila, ito yung isang proseso. Yung pagtatatag ng sariling pamahalaan ay bahagi ng tinatawag nating dekolonisasyon. Kabilang ang pagkakaroon ng kung paano sila makiugnay sa iba pang mga bansa. Kaya naman may mga ilan na mapayapang pamamaraan. Ngunit hindi lihis sa kaalaman natin na may ilan na pumili na gawin ito sa marahas paraan gamit ang forma ng revolusyon o digmaan. Kaya isa-isay na natin ang mga bansa sa Timog Silangang Asya sa pagtatamo ng kanilang nasyonalismo at proseso ng tinatawag nating dekolonisasyon habang umiinog ang kanilang panahon. Simulan natin ito sa bansang Pilipinas. Huwag na tayo lumayo.
So sa Pilipinas makikita natin, no, pag ugatan natin yung pangyayari muna nung 1898, 'di ba? Kasi naghangad talaga ang mga Pilipino ng ating tinatawag nating pambansang kamalayan mula sa tinatawag nating mga mananakop dati, 'di ba? Nag-ugat ito sa mga patakarang hindi makatwirang isinagawa sa atin ng mga Kastila o ng mga Espanyol. Kaya naman, ito ay nagbunga ng kahirapan, diskriminasyon, kawalang katarungan, at pang-abuso sa mga Pilipino. Kaya hindi maitatanggi o hindi natin maikakaila na ang mga karanasan na ito na pinagdaanan ng mga Pilipino ay ang magbibigay ng mitsa sa pag-usbong ng tinatawag nating nasyonalismo. Dagdag pa, may mga mahalaga pangyayari sa mundo noon na nagbigay daan upang magkaroon ng nasyonalismo ang bawat Pilipino. At isa na rito, yung pagkakaroon ng mga mahalagang pangyayari sa daigdig. Tulad ng, one, nagbukas ng pandaigdigang kalakalan. Ang pagbubukas ng pandaigdigang kalakalan ng ating bansa ay pagbubukas din sa kaisipang mayroon ng ibang bansa. Kalawa, pagpasok ng teknolohiya. Naging mabilis ang daloy ng impormasyon at nabitbit ang liberal na ideya na mayroon ng Europa. At syempre, pangatlo ay ang pag-usbong ng middle class. Pag mapapansin natin, yung mga middle class, lalo na yung mga nasa Europa, no? Nakapag-aral sa Europa, mga ilustrado, ito ang mga panggagalingan ng tinatawag nating nasyonalismo sa bansa. Magitin natin, no? Sila Rizal, sila Del Pilar, yan ay mga pawang galing sa gitnang uri ng lipunan. No? Pero higit na naka-impluensya rito ay ang pagsibol ng pangyayari dahil sa nangyaring kaganapan ng mga Espanyol sa atin. Lalo pa noong ginawa nila ang sumusunod. Una, nawala na ng tiwala ang mga Pilipino sa kanila. Wala nang tiwala sa pamahalaan dahil ang hustisya ay parang iilan lang, para sa iilan lang. No? Ang sekularisasyon, di ba? Dito sa sekularisasyon, unti-unting nabalatan ang tunay na interes ng mga Kastila na hindi nila bibigyan ng daan ng mga Pilipino na makaagapay sa tinatawag nating patakarang pambansa. Lalo pa nung nagkaroon ng mga mahalagang kaganapan lalo sa kaganapan ng pagbitay sa Gumbursa. Yung tatlong paring martir na to ay bunga ng kawalang hustisya. Bunga ng fake news. No? Kung meron tayong fake news na tinatawag noong unang panahon, ito na siguro yung unang biktima. Sila. Diyan, umpisang nag-ugat. Actually nga, sa pelikulang Gumburza, dito nga nag-ugat yung pagtatawag ng nosyon natin na unang pagbanggit ng Pilipino o yung paghahangad sa pambansang pagkakakilanlan na Pilipino na ang tawag sa atin. Higit na yumabong ito noong Agosto 1876, no? Noong pinamunuan ni Andres Bonifacio ang kataas-taas, kagalang-galang, na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. At ang sumunod, ang nagpayabong lalo, ang nagbigay ng binhi upang punlaan na ang revolusyon. Ang pagkamatay ni Dr. Jose Rizal noong Desyembre 30, 1876. Ang pagkamatay niya sa bagong bayan na nagbigay ng mitsa kala Bonifacio na dapat nang simulan ng revolusyon. Dapat nang kastiguin ng mga Kastila hanggang sa tuluyan na makamit noong Hunyo 12, 1878. Makasaysayang deklarasyon ito ng ating kasarinlan sa Kawit, Cavite. Pinamunuan nito ni General Emilio Aguinaldo at pakikita natin dito no, unti-unti na nabubuo yung tema ng pagiging malaya ng bansa. Tulad ng Acta de la Independencia de Filipinas nang isinulat ito ni Ambrosio Rianzares Bautista, tagapayo ng Aguinaldo, na kalaunan magtatakda ng himno natin, ang Marcha Nacional Filipina o Lupang Hinirang, sa panitik ni Julian Felipe. Ang sumunod naman ay ang naganap noong Enero 23, 1879, na matatag ang unang republika sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. Malinaw na instrumento ang mga pangyayaring ito upang magkaroon ng nasyonalismo at republikanismo ang Pilipinas na una rin na bansa sa Asia. Kaya nga yung ibang bansa, tulad ng Indonesia, no,
makikita nila na, buti pa yung Pilipinas, di ba? Nagiging springboard tayo ng kanilang karanasan sa paglaya. Naging springboard din tayo sa kanilang nationalismo. Di ba? At siyempre, matapos ang ikalawang digmaang pandigdig, alam natin ang ugat ng higit pang pag-aspire. No? Dahil ang pag-aspire na natin dito ng nationalismo ay ang pagbangon mula sa pagguho natin sa ikalawang digmaang pandigdig. Dahil batid natin yung kalunos-lunos na pangyari sa sitwasyon natin ng bansa natin nito, di ba? Doon nagkaroon ng pagkakaroon ng hati kasi nga nasa pagitan nito ng mga lumaban ng panahon ng Hapon at mga nakipagtulungan sa mga Hapon. Kaya naman, usapin din ito kung magpapatawad ba o magpaparusa. Kasi ano yung daan natin, no? Towards national healing. Let's accept or not. So naging usapin yun. At higit sa lahat, yung pagkakaroon ng rehabilitasyon, napakahalaga nito. Kasi paano natin isa sa ayos muli ang isang bansa? Kaya naman tinanggap natin yung tulong mula sa United Nations Relief Rehabilitation Administration. At higit sa lahat, ito rin yung panahon na talamak din ng krimen, kaya naman ang pagkakaroon ng kagustuhan na mabuhay right after that. At syempre, ang nasyonalismo ay tema dito sa tinatawag na Philippine Rehabilitation Act noong 1946. Mahalaga ito dahil yung tulong na ito later on ay mayroong naging kapalit. 620 million na tulong sa Pilipinas upang ma-rehabilitate. At higit sa lahat, ito na nga yung sinasabing tulong ng gamit ang tratado o Philippine Trade Act. At dito nagkaroon ng palitan. Itinakda yung palitan ng piso sa dolyar, 2:1 actually. 2 piso sa 1 dolyar. Nagkaroon din ng pagtakda ng malayang kalakalan ng United States at Philippines sa loob ng 8 taon at unti-unti pagtalaga ng taripa sa susunod na 20 taon. Ano ibig sabihin nito? Nangangahulugan lamang na ang Pilipinas ay malayang mapapasukan ng mga produkto ng dayuhan. No? At malaya rin tayo makakapagpasok ng produkto sa kanila. Ngunit, subalit datapwat, hindi ito pantay. Tandaan natin, 2:1. Yung halaga ng piso natin, 2 piso sa 1 dolyar. At ito pang pangatlo, itong tinatawag na parity rights, nakasama sa tratado ng Philippine Trade Act. Ito ang pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Amerikano upang makuha ang mga likas na yaman at paglilingkod, no? Palingkurang bayan, public services ang makukuha nila for free dito sa Pilipinas. Kaya nga isang napakadugong usapin yung eleksyon dati ng Osmeña Rojas. No? Right after natin lumayan, noong July 4, 1946, no? Hulyo 4, 1946, yung deklarasyon na to mula sa kalayaan natin, di umano sa Amerika, ay mahalagang usapin. Dahil ito ang lulundo sa labanan sa pagitan ni Osmeña at Rojas. No? Ang suporta ng mga guerrilla at ng mga magsasaka ay ibinigay kay Sergio Osmeña, habang ang Estados Unidos, ang United States, ay nakasuporta kay Manuel Rojas. Mahalaga to dahil ang labas sa mga kasaysayan o akdang pangkasaysayan, natalo si Osmeña dahil sa katandaan. Naligit na bata si Rojas dito Pero trivia lang, no? Later on, si Rojas ay mamamatay sa sakit sa puso. No? Kaya palabas at balat kayo talaga yung akda na ito sa kasaysayan. Ngunit ito na nga, pinakamahalaga dito, yung suportang nakuha ni Rojas sa Estados Unidos. Dahil ito ay nagtakda ng pangkalatang suporta rin. At sino susuportahan ng US ay susuportahan ng mga Pilipino sa halalan. Alam na natin kung sino sinuportahan ng Estados Unidos. Kaya siya ang nanalo. Di ba? Kaya naman isinulong niya ang reforma sa lupa, muling pagbubukas sa mga paaralan, no? Yung kompensasyon sa mga Pilipinong sundalong lumaban noong panahon ng digmaan. At syempre, yung pagbangon ng ekonomiya. Napakahalaga nito kasi nga, ito yung usapin na paano nga ba ituturing ng mga susunod na mga Pangulo ang sitwasyon ng Pilipinas matapos ang digmaan. Sinundan si Rojas matapos ng atakin sa puso ni Elpidio Quirino, ang ikalawang Pangulo sa ikatlong Republika.
Nagsimula sa kanya pagpapatayo at pagpapatuloy ng mga programa. Sa kanya rin actually nag-umpisa yung mga multinational companies. Iyan ay bahagi ng rehabilitasyon din ng mga infrastruktura sa ating bansa. At of course, yung pagpapasigla ng kalakalan. Sa paniniwala ang mga kalakal na ito ay magbibigay ng trabaho at unti-unti pag-ahon sa mga Pilipino. Di ba? Ang hamon kay Elpidio Quirino ay ang pagkakaroon ng hukbalhap o hukbong bayan laban sa Hapon. Ito ay tinuturing nating mga natira, no, ng mga rebelding pangkat o gerilyang pangkat na nakipaglaban nung panahon ng Hapon. Dahil may isinusulong silang ideolohiya at karaniwan ang kanilang isinusulong dito ay ang reforma sa lupa. At alam natin na mananaig ang mga elite, no? Kaya naman ang nasyonalismo, maituturing natin dito na may pagpanig sa elite. Isang magandang example nito ay ang nangyari sa panahon na naluklok si Ramon Magsaysay. Sino nga ba si Ramon Magsaysay? Malakas si Ramon Magsaysay sa impluwensya niya sa makapangyarihan. Actually, na-appoint siya ng Department of National Defense under Elpidio Quirino. Na later on, kakalabanin niya sa eleksyon. No? Siya ay mambabatas at naging kalihim ng tanggulan, ng karagagawa ng tanggulan, Department of National Defense. At alam natin yung kanyang apela, higit kailanman sa masa. Kaya alam natin kung sino sinuportahan dito ng Estados Unidos. Kung sino ang naging malakas sa mga dayuhan. Kundi siya. No? At syempre, kanyang ipinangako yung pagpapaunlad sa mga magsasaka. Diba? Buhay naman magsasaka. Lalo pa yung farm to road market, yan, umpisa yan ng panahon ni Ramon Magsaysay. Ang tuon niya yung mga kalsada, tulay, irigasyon, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, tanda ko pa to, nung tinuturo to sa amin ng grade school, sa kanya rin yung poso artesiano, no? Mga patubig, at yung pag kumuha ka ng tubig diretso sa poso, maraming tubig ka na maihigib or what. At yun nga, itong kaso sa mga magsasaka, may-ari sa lupa at pagpapautang. Pinilit maresolba ni Ramon Magsaysay ang sumusunod na mga suliranin at agam-agam sa buhay ng mga magsasaka. Kaya di nakapagtataka, ito ay nagbunga ng kanyang apela sa masa. Dagdagan pa natin at susugan. No? Mahalaga ang pagbangon mula sa digmaan dahil panibagong yugto ito ng nasyonalismo sa mga Pilipino. Okay? Ngunit, ang panibagong yugto na ito ay later on magbibigay daan sa tinatawag nating mamamayan. Mamamayan na tumutulong, no, sa pagtaguyod ng industriya ng paggawa. Ngunit alam natin nang ibabawanggit ng uri, umangat sila, musmong sila, dumami sila, definitely. At hindi na napagtuunan at naiwan ang mga uri manggagawa at uri magsasaka sa ating bansa. Dahilan kung bakit nagpatuloy ang ilang mga sesyon ng mga grupo o gerilyang pangkat hanggang sa kasalukuyan.